pagbabayarin kita. Walang hiya ka. Ako si Lu Yunhong, mula sa pamilya Lin, ang mayamang pamilya sa lungsod ng Yun, ang ikatlong anak na ipinagpalit noong sanggol pa. Mula nang mahanap ako ng mga pamilya Lin, 3 taon na ang nakararaan. Ngunit, hindi ako yon. Pinagbintangan lang ako. Hindi, bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako, mismo ang aking mga magulang. Kuya, ate, at ang kapatid ko, sa pagkapataas, sila mismo ang nagpakulong sa akin. Kung saan ako ay nagdusa ng hustosyo. Hindi ako yon. Pinagbintangan lang ako, hindi ako. Alis! Lu Yunhong, Nandito po. maaari ka nang lumabas ng kulungan. Kahit na pinagbintangan ako at nakulong, ngayong tapos na ang 2 taon ng paghihirap, nagdesisyon akong huwag na itong habulin pa. Ituturing ko na lang itong pambayad sa utang na loob ko, sa pamilya Lin sa pagluwal sa akin. Simula ngayon, kami ng pamilya Lin ay wala ng utang sa isa't isa. Salamat po, sir. Laya na ako. Oras na para bumalik ako sa piling ng mga nag-alaga sa akin sa loob ng 19 na taon upang makabawi sa kanila. Yunhong, sa wakas ay tumawag ka rin. Yunhong, miss na miss ka na ni na mama at papa. Pa, ma, ate, miss ko na rin po kayo. Little brother, nitong nakaraang 2 taon maliban sa isang email, bakit kahit isang tawag ay wala kang ginawa? Hindi mo rin kami hinayaang kontakin ka. Ayos ka lang ba nitong nakaraang 2 taon? Ma, pa. Tapos na po ang obligasyon ko sa pamilya Lin. Gusto ko na pong bumalik sa pamilya Lu. Pwede po ba? Yunhong, ikaw ang mananatiling panganay na anak ng pamilya Lu. Ang pintuan ng pamilya Lu ay laging nakabukas para sa iyo. Pupunta na si mama sa lungsod ng Yun ngayon para sunduin ka. Ihahanda ko na ang pribadong eroplano. Salamat po. Simula ngayong araw, ako, si Lu Yunhong, ay magbabalik bilang pinakamayamang tao sa Longguo, ang panganay na anak ng pamilya Lu. Wala na kaming kahit anong koneksyon ng pamilya Lin. Sakay na. Haoran, pakihinaan ang pagmamaneho mo. Masyadong delikado ito. Probinsya ng ignorante. Ano ba ang alam mo? Wala na siyang hininga. Big Brother, anong nangyari dito? Natatakot ako. Nakatama ng tao si Kuya. Hindi ako. Hindi ako ang nakatama. Hindi ako ang nakatama sa kanya. Ang nakababatang kapatid ko yon. Ma, kung sinabi ni Kuya na ako iyon,
Sige po, tutularan ko na lang dahil ampon lang naman ako. Kung makukuha ko man ang sisi para kay kuya, paraan na rin ito para makabawi sa inyo ni Papa. Sa loob ng maraming taon na pagpapalaki niyo sa akin. Anak, ano bang sinasabi mo? Hindi hahayaan ni Mama na mangyari iyon. Lu Yunhong, o siging inaalipusta mo ang nakababatang kapatid mo palagi. Pero ngayon na may nawala ng buhay, ibibintang mo pa rin sa kanya ang pananagutan? Bakit napakasama ng loob mo? Hindi po ako pa. Napagbibintangan lang ako. Hindi ako ang nakatama sa tao pa. Si Haoran ay pinalaki sa aming pamilya, Lin. Isang young master na nakita nating lumaki. Hindi siya magsisinungaling. Ikaw iyon. Matapos makasakit, ay isinisisi mo pa sa kanya. Napakasama ng ugali mo. Hindi mo deserve ang apelidong Lin. Lalong hindi ka karapat-dapat na maging bahagi ng pamilya, Lin. Gusto mo pang siraan ang bunso natin? Dadalhin na kita sa presinto ngayon din. Bakit nakatayo ka pa diyan? Sakay na. Lu Yunhong, ngayong nakita mo na si Big Brother, hindi ka man lang babati, ganoon ba? Ano bang natutunan mo sa 2 taon sa kulungan? Alam niyo palang nagtiis ako ng 2 taon sa loob. Puro masasama at mapanganib na tao ang nandoon. Ano naman ang inaasahan ninyong matutunan ko? 2 taon ang nakalipas, ikaw mismo ang nagmaneho at nakatama sa tao. Tapos ngayon umaarte ka na parang ikaw ang dehado? Para kanino iyan? Halika na, uwi na tayo. Ang apelido ko ay Lu. Hindi, Lin. Anong bahay ang sinasabi mo? Anong sabi mo? 2 taon ang nakalipas. Mismo ang papa mo ang nagsabi. Hindi ko deserve ang apelidong Lin at hindi ako kabilang sa pamilya Lin. 2 taon ang nakalipas, ikaw ang nagmaneho at nakatama sa tao hanggang mawala ang hininga. Pinaratangan mo pa ang nakababatang kapatid mo, dala lang ng galit ang sinabi ni Papa. Sapat na iyan. Pagbalik natin, kakausapin ko si Papa para pakinggan ka at para maibalik ang apelido mo. Umuwi na tayo. Ang basurang apelidong iyon, wala na akong pakialam doon. Simula ngayong araw, ako at ang inyong pamilya Lin ay wala na kailanmang koneksyon. Masyado kitang pinagbibigyan, ha? Bitawan mo ako. Hindi ako babalik. Hindi ako babalik. Gusto mo bang lumabas sa itsurang yan at ipahiya ang pamilya Lin? Asa ka pa. Kailangan ko munang pumunta sa pamilya Lin para sa isang bagay. Salamat sa paghihintay sa akin. Papa, Mama, pumunta agad si little brother sa pamilya Lin. Pumunta na tayo sa pamilya Lin para sunduin siya. O sige, ngayon kasi ay kaarawan ni Yunhong. Noong mga nakaraang taon, ipinapadala ko lang ang mga regalo sa pamilya Lin. Pero ngayon, magdadala tayo ng mga regalo at personal natin siyang susunduin. Yun, Swan. Maghanda ka ng malaking regalo para sa pamilya Lin. Marunong tumanaw ng utang na loob si Yunhong sa mga nagpalaki sa kaniya. Kaya dahil nabiyayaan tayo ng ganito kabait na anak, dapat talaga nating pasalamatan ng husto ang pamilya Lin. Tama yan. Paniguradong ngayon sa pamilya Lin, ipinagdiriwang ang kaarawan ni Yunhong kaya nandoon pa siya. Kaya ang regalong ihahanda natin ay hindi dapat maging karaniwan lang. Ayaw nating mapahiya sa harap ng mga panauhin ang mahal nating anak. Papa, Mama, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Tara na at puntahan si Yunhong. Sige, sunduin na natin si Yunhong pauwi. Tara. Binabalak mong siraan ang kapatid mo habang siya iniisip na sa paglaya mo ay wala kang maayos na cellphone, kaya sinabihan niya akong ibigay ito sa iyo. Kahit na nagamit na ito ng sandali, mukhang bago pa naman. 3 taon na at hanggang ngayon iniisip mo pa rin. Nakarapat-dapat lang sa akin ang mga pinaglumaan ni Lin Haoran. Pinakabago ang modelong ito, kahit sa merkado ay hindi mo ito mabibili, tapos namimili ka pa diyan. Masyado kang spoiled. Kung ayaw mo, wag na. Ito ay espesyal na. Ipinabless ng kapatid mo sa bundok. 3 taon na ang nakakaraan para sa kaligtasan ko. Siya ay maunawain at maalaga, hindi gaya ng iba. Hindi ko akalain na ang pendant na isinuot ko
Nang nakaluhod paakyat ng bundok bilang alay para sa kaniyang kaligtasan 3 taon na ang nakaraan, ay iisipin nilang galing kay Lin Haoran. Tunay nga, na silang mga tagapamilya Lin, ay hindi karapat-dapat sa mga sakripisyo ko. Pagbalik mo doon, huwag mo siyang laging pag-iinitan. Sa loob ng bahay, huwag kang gagawa ng gulo dahil lang gusto mong magpapansin. Makinig ka, basta sumunod ka lang, ay hinding-hindi ka papabayaan ng pamilya Lin. Big brother, bakit ngayon ka lang nakauwi? Hauran. Hauran. Lu Yunhong, bakit ka lumabas? Lu Yunhong, paano ka nakalabas? Big brother, hindi ba dapat ay sinundo mo ang kapatid ko sa gym? Nauna nang umuwi ang kapatid ko. Eksaktong ngayong araw ang laya ni Yunhong, kaya sinabay ko na siyang sinundo. Mukhang si second young Mistress Lin ay hindi masaya na nakalabas na ako. Paano naman mangyayari iyon? Miss na miss ka na rin ni pangalawang ate. Ngayong gabi, mayroon tayong marangyang piging, kaya umakyat ka muna at mag-ayos. Maghanda ka na. Siguraduhin mong maayos ang iyong suot. Pangalawang ate, ito ay regalo para sa iyong kaarawan na espesyal kong pinasadya. Sana ay magustuhan mo ito. Salamat. Pangalawang ate, maligayang kaarawan po. Salamat, bunso. Sana ay manatili kang maganda, pangalawang ate. Salamat. Nagustuhan ko ito. Siya nga pala. May inihanda ring regalo si pangalawang ate para sa iyo. Wow! Ito ang paborito kong Sea Blue Star na relos. Salamat pangalawang ate. Para sa iyo naman ito. Salamat pangalawang ate. Ngayon lang yata ito nangyari. Nabinigyan mo ako ng regalo. Nagustuhan ko ito. Pangalawang ate, sumunod ka sa akin sandali. May kailangan akong sabihin sa iyo. Second young Mistress Lin, tigilan mo na ang pagpapanggap. Sandali. Teka. Mukhang inakala nilang lahat na hindi na ako makakaalis ng buhay, kaya naman ginawa na nilang kural ng aso ang lugar na ito. Sa bagay, tutunlad din naman ngayong gabi ay liliwanagin ko na sa kanila ang lahat. Ako at ang mga pamilya Lin. Puputulin ko na ang ugnayan namin. Pangatlong, batang amo. Pangatlong batang amo, bumalik ka na. Uncle Wrong. Pangatlong batang amo, may sugat ka. Maghintay ka lang sandali. Sa bahay na ito, si Uncle Wrong lang ang tapat sa akin. Pangatlong batang amo, may sugat ang katawan mo. Kailangang mag-ingat ka hanggat maaari ay huwag itong mabasa. Uncle Wrong, nitong mga nakaraang taon, kumusta ang naging buhay mo? Young Master, ayos lang ako. Ikaw dapat ang inaalala ko. Ikaw ang tunay na Young Master ng mga pamilya Lin. Pero ang naging buhay mo ay mas malala pa sa akin na isang katulong lang. Ngayon naman ay galing ka sa kulungan? Ano na ang mangyayari sa iyo sa hinaharap? Ayos lang ako, Uncle Wrong. Sa susunod, maging maayos na ang lahat para sa akin. Pangatlong batang amo, sa susunod ay dapat sumunod ka na lang. Kina Sir at Madam, huwag mo nang galitin si pang-apat na nakababatang Panginoon. Nitong 2 taon na wala ka, si pang-apat na nakababatang Panginoon ay nakuha ang loob ng pinakamayamang tao sa Central City na si Pamilya Lu, kaya lalong pinapahalagahan siya ni na Sir at Madam. Ang pinakamayaman sa Central City? Si Pamilya Lu? Nitong 2 taon, tuwing kaarawan ni pang-apat na nakababatang Panginoon, nagpapadala si Pamilya Lu ng maraming regalo. Sabi ni Madam kay Sir, siguradong dahil ito kay pang-apat na nakababatang Panginoon noong nasa Central University pa siya, napakagaling ng kanyang mga marka kaya napansin siya ng Board of Directors na si Lu Wenhua na pinakamayaman sa lungsod kaya nagustuhan siya. Dapat ay sa inyo ang lahat ng ito, pangatlong batang amo, kung sana ay hindi kayo nagkapalit noong sanggol pa lang.
Tama? Ang lahat ng ito ay para talaga sa akin. Magkasabay kami ng kaarawan ni Lin Haoran. Tiyak na regalong galing sa mga magulang ko iyon, pero kinuha ito ni Lin Haoran. Uncle Rong, papuntahin mo na agad si Lu Yunhong sa banquet hall. Magsisimula na ang birthday party. Sige po, eldest young master. Sasama ko na si pangatlong batang amo papunta doon. Pangatlong batang amo? Itong birthday party, ilang araw na itong inihahanda. Nina, sir at madam, napakagarbo nito. Kayo ni pang-apat na nakababatang Panginoon ay magkasabay ang kaarawan, tiyak na ang mga magulang mo ay may inihanda ring sorpresa para sa iyo. Mag-ayos ka ng mabuti, kapag nakita ka ni na sir at madam, tiyak na matutuwa sila. Sayang nga lang, wala na akong pakialam sa kanya. Master Lin, Madam Lin, napakaswerte niyo talaga. Lahat ng tatlong anak niyo ay napakahusay, lalo na si Master Haoran. Balita ko, maging ang pinakamayamang si Pamilya Lu, ay malaki ang pagpapahalaga sa kanya. Taon-taon si Pamilya Lu ay nagbibigay kay Master Haoran ng mamahaling regalo para sa kanyang kaarawan. Ngayon ang ika-22 taon ni Master Haoran, ang unang taon niya sa pagpasok sa lipunan. Tama nga, Hindi ko alam kung anong sorpresa ang ibibigay ni Pamilya Lu. Si Pamilya Lu ay mula sa tanyag na pamilya ng Dragon Country. Ano man ang ibigay niyang regalo, ito ay tanda ng pagmamahal sa aming pamilya, Pamilya Lin at kay Haoran. Malaki ang pasasalamat naming mga Pamilya Lin. Ngayong gabi, gusto kong ng personal na magpasalamat kay Chairman Lu. ano, pupunta rin ba ang pinakamayamang si Lu ngayong gabi? Oo, ang pinakamayamang si Lu ay magbibigay sa aming si Haoran ng regalo para sa kanyang ika-22 kaarawan. Napakalaking karangalan yan. Nandyan na ba si Master Haoran? Gusto ko na siyang batiin. Narito na si Master Haoran. Lu Yunhong, hindi ba't sinabihan kitang magpalit ng damit? Bakit yan pa rin ang suot mo? Gusto mo talagang hiyain ang mukha nating mga taga-pamilya Lin, hindi ba? Mula nang dumating siya rito sa Pamilya Lin, palagi na lang niyang kinakalaban ang bunso natin. Alam mo namang ngayong araw ang Haoran, na ika-22 birthday banquet. Tapos isusuot mo pa ang damit mo noong nakulong ka, talagang naghahanap ka ng malas. Eldest young master of the Lin family? Siya ang nagpumilit na papuntahin ako rito. Akala ko may kinalaman ito sa akin. Iyon pala, birthday lang ni Lin Haoran. Bakit? Hindi ba importante ang birthday ng bunso? Nainggit ka na naman ba sa kanya? Tama na yan. Pagdating ng birthday mo, o-orderan kita ng sarili mong cake. Alam mo ba kung kailan ang birthday ko? Masyado akong busy sa trabaho araw-araw. Paano ko naman maaalala ang lahat ng yan? Eh kayo? Ayaw ko sana itong palakihin. Pero lahat kayo, lagi ninyong sinasabi na pamilya niyo ako. Pero ang sarili kong pamilya, hindi man lang alam na ang birthday namin ni Lin Haoran ay sa iisang araw lang. Iisang araw? Lu Yunhong, bakit hindi mo agad sinabi? Magkapareho pala ang birthday niyo ni Haoran. Ito namang si. Pinalalabas mo tuloy na inaapi ka namin. Hindi ko pa ba nasabi? Haoran, ang hipon na ito ay kaninang umaga lang pinalipad galing sa malayo. Tikman mo na agad. Haoran, heto na ang long life noodles. Sige, kain na. Wow, ang bango. Ma, paborito ko talaga ang luto mong noodles. Ma, ngayong araw, birthday ko rin po. Oo nga pala. Ipagluto nyo rin ng isang bowl ng noodles si pangatlong batang amo. Opo. Halika. Sabay-sabay nating batiin si Haoran ng happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Nakalimutan lang naman namin ang birthday mo Kailangan mo ba talagang magreklamo ng ganyan? Yunhong, alam mo namang birthday mo rin. Sana man lang ay nag-ayos ka bago pumunta rito. Magayos? Ang suot kong damit ngayon ay ito pa ring binigay sa akin ng butler bilang pamalit noong una akong pumunta rito sa Pamilya Lin. Dito sa Pamilya Lin, hindi niyo man lang ako binilhan kahit isang piraso ng damit. Paano ako mag-aayos? Paano namang mangyayari yon? Buwan-buwan ay bumibili tayo ng bagong damit para sa lahat. Siguradong masyado ka lang aksaya.
Isang beses mo lang siguro isinusuot tapos itinatapon na, kaya siguro wala ka ng bagong maisuot? Eldest young Master Lin, mukhang nagkakamali ka. Ang taong tinutukoy mo ay siguro ang pinakamamahal mong paboritong kapatid, na si Lin Haoran, hindi ako. Sumasagot ka pa? Tatawagan ko ngayon din si Uncle Rong. Kuya, sandali. Ganito po kasi ang nangyari. Itong si Lu Yunhong, wala naman siyang gaanong kaibigan sa lungsod ng yun. Hindi rin naman niya kailangang lumabas-labas. Pero kami ng bunso ay magkaiba sa kanya. Kailangan naming pumunta sa maraming event. Kaya, pansamantala akong kinuha ang budget para sa mga damit ni Lu Yunhong para ipangdagdag sa amin ng bunso. At pumayag naman po si Mama tungkol dito. Yunhong? Kahit pa hindi ka namin ibinili ng mga damit, pero buwan-buwan naman ay binibigyan ka namin ng 50,000 dolyar na allowance po. Talaga bang? Kahit isa ay wala kang binili? Ma, hindi ba kaming lahat ay 300,000 dolyar buwan-buwan? Kababalik lang niya. Ano naman ang gagawin niya sa ganoon kalaking pera? Hindi na maliit ang 50,000 dolyar. Inuubos mo ang pera buwan-buwan. Wala ka man lang biniling kahit isang damit? Hindi ko alam kung saan mo. Nilulustay ang pera? Tumatawa ka ba? Iinuwi ka na nga rito para guminhawa ang buhay mo. Dapat ay tumanaw ka ng utang na loob, hindi yung magiging katatawanan ka. Dito pa talaga, pinapahiya mo ang pamilya Lin sa harap ng lahat. Yunhong, kabilang tayo sa mga respetadong pamilya. Mahalaga ang reputasyon natin. Reputasyon? Para mapanatili iyon, kailangang natanggap ko muna ang pera nyo. Ang pera ng mga pamilya Lin, ni isang kusing ay wala akong nakuha. Imposible. 50,000 dolyar kada buwan, siguradong pumasok yon sa bank card mo. Isipin mo po ng mabuti. Wala talaga. Nagsisinungaling ka pa. Kami sa pamilya Lin, pagkakaitan ka ba namin ng ganoon kaliit na halaga? Pang-apat na batang amo ng pamilya Lin, ang ilibre lang kami sa pagkain, ay lagpas na sa 50,000 dolyar. Ang pamilyang lungsod ng yun ay ang pinakamayaman dito. Tama? Hindi naman siguro nila ipagdadamot ang 50,000? Sa tingin ko, sadyang gumagawa lang siya ng gulo. Ganoon nga, ang anak na pinalaki sa labas ay wala talagang breeding. Assistant Liu, ngayon din ay i-check mo ang transaction history ng card ni Lu Yunhong. Masusunod po, President Lin, sa account ng pamilya Lin, walang pangatlong batang amo na makita. Ano? 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 Walang account? President Lin, totoo po na wala ngang account ang pangatlong anak. Gusto niyo po ba nagawan kayo ng card ngayon? Ako ang tunay na anak ng pamilyang Pamilya Lin. 3 taon na akong nakabalik sa Pamilya Lin, pero sa account ng pamilya, wala man lang pangalan ko. Napakabuti nyo. Talaga sa akin. Tunay siyang anak, pero hindi man lang pinagbukas ng account, hindi naman yata tama iyan. Yung ampon, binibigyan ng 300,000 dolyar bawat buwan. Pero itong tunay na anak wala kahit isang dolyar. Sobrang hindi patas nito. Yunhong, pasensya na. Pagkukulang ito ni Mama. Bukas na bukas. Sasama si Mama sa'yo sa bangko para gawan ka ng card. Lalagyan natin ang card mo ng 50,000 dolyar para mabili mo ang lahat ng gusto mo. 50,000? Masyadong malaki ang 50,000 dolyar. Madam Lin, itabi nyo na lang iyan para kay Lin Haoran. Paano mo nagagawang kausapin si Mama ng ganyan? Yunhong, alam ni Mama na nagdusa ka. Pero mas kawawa si Haoran, hanggang ngayon ay hindi niya pa rin nahanap ang mga tunay niyang magulang. Magkaiba kayo dahil mayroon kang papa at mama na nagmamahal sa'yo. Andi mo ba kayang magparaya ng kaunti kay Haoran? 3 taon na akong nakabalik sa Pamilya Lin, araw-araw na nagugutom, napagbibintangan, at nakulong pa. Kung ganyan lang pala sa Pamilya Lin ang trato nyo sa tunay nyong anak, mas mabuti pang, huwag na lang. Hinto. Walang hiya ka. Noong nabilanggo ka, ng 2 taon, hindi naman kita hinamak dahil sa pagbibigay hiya sa Pamilya Lin. Pero ngayon dahil sa maliit na halaga, gumagawa ka ng gulo rito. Wala ka na ba talagang modo? Kung gusto mo ng pera, sabihin mo sa amin ng diretsyo. Bakit hindi ka nagsalita noon? Bakit ngayon ka nagwawala? Gagawan ka na ngayon ni Kuya ng tseke. Mamaya, mayroon tayong mahahalagang bisita na darating. Huwag mo nang galitin pa si Papa. Dumating na si Master Haoran. Lu Yunhong, pinapahiya mo na naman si Xiaodi, hindi ba?
Haoran, ayos ka lang ba? Haoran, nasaktan ka ba? Napakasakit. Lu Yunhong, alam mo naman na espesyal na araw ni Xiaodi ngayon, tapos sinasadya mo pa siyang saktan. Sumusobra ka na. Lapastangan kang bata ka. Hingi ng tawad. Humingi ka ng tawad. Hihingi ng tawad? Sige ba? Bakit sa nananakit? Bigla na lang siyang nanapak. Pasensya na. Ayos na ba yan? Lu Yunhong, nabaliw ka na ba sa pagkakakulong? Suwail kang bata. Makikita mo kung paano kita paparusahan. Ako. Mahal ko. Yunhong, alam ni Mama na nagkimkim ka ng sama ng loob pero sumobra ka talaga. Mag-sorry ka na kay Haoran. Naku mama, sobra mo kasi siyang kinukonsinti. Lu Yunhong, dapat kang lumuhod at humingi ng tawad kay Haoran. Magsisimula na ang birthday party agad-agad. Sa gulo mong iyan, oras na dumating na si Riches Manlu. Baka isipin nilang kaming mga pamilya Lin ay walang mga modo. Mama, ayos lang po na sinaktan ako. Pero ang damit ko ay narumihan. Inihanda po ito para pagsalubong kay Chairman Lu. Ngayong dinumihan na ito ng pangatlong kuya, ano nang gagawin ko? Wala iyon. Sasabihan agad ni Mama si Lin's Department Store na ibigay sa iyo ang pinakabagong suit. Xiaodi, huwag ka nang malungkot. Kapag dumating na sina Chairman Lu, malulungkot si Mrs. Lu kapag nakita kang ganyan. Lin Haoran, ang ibig mong sabihin ay ang pinakamayamang tao sa Central City, ang pinuno ng pamilya Lu na si Lu Wenhua, ay pupunta rito para personal kang batiin at may dala pang regalo? Pakikinggan ka ni Mrs. Lu? Pa, Ma, Yunhong ay hindi pa rin sumasagot sa telepono. Birthday niya ngayon at siya ang bida, siguradong ang lahat ng tao ay nakapaligid sa kanya. Paano siya magkakaroon ng oras na sumagot ng telepono? Pumasok na tayo agad sa loob para masorpresa natin siya. Sige na, bilisan na natin. Miss na miss ko na siya. Ikatlong kuya, huwag mo na akong saktan. Lu Yunhong, tama ang sinabi mo. Ang espesyal na panauhing inimbitahan namin ay ang pamilya ni Chairman Lu. Pinapayuhan kita, lumuhod ka na agad kay Xiaodi at humingi ng tawad. Kung hindi, Anong gagawin niyo kung hindi? Kung hindi ay palalayasin niyo ako sa pamilya Lin? Ngayong araw, kahit na hindi niyo pa ako palayasin sa pamilya Lin, ay ako na mismo ang puputol ng ugnayan sa pamilya Lin. Puputol ng ugnayan? Walang hiya ka. Nagawa mo pang sabihin sa akin na puputulin mo ang ating ugnayan. Yunhong, talaga bang gusto mong saktan ang puso ni Mama? Puputulin ang ugnayan. Kabubukas mo lang mula sa kulungan, maliban sa pamilya Lin, saan ka papupunta? Kung saan man ako pupunta, ay hindi na kailangan pang mag-alala ni tita para doon. Tita? Yunhong, ikaw? Lu Yunhong, may konsensya ka pa ba? Ganyan ka ba makipag-usap kay Mama? Big brother, pa, ma, si ikatlong kuya, marahil ay dahil sa kinuha ko ang posisyon bilang senyor ng pamilya Lin, kaya siya nagkakaganito. Ikatlong kuya, tumigil ka na. Sa pag-iinarte, ako na lang ang aalis. Xiaodi, sa tingin mo ba ay talagang gusto niyang putulin ang ugnayan sa atin? Ginagawa niya lang itong pagputol ng ugnayan para inisin tayo. Ikatlong kuya, bakit mo ba ito ginagawa? Suwail na anak. Lu Yunhong, hindi ba't gusto mo nang putulin ang ugnayan sa pamilya Lin ngayong araw? Kung gayon, lahat ng nasa iyo na pagmamayari ng pamilya Lin ay ibalik mo sa amin. Ito, hubarin mo ang lahat ng iyan. Hubarin mo. Hindi mo mahubad? Hindi mo ba mahubad dahil natatakot ka? O dahil nanghihinayang ka sa kayamanan at luhong hatid ng pamilya Lin? Isa siyang tanga, isa lamang itong pagpapakitang gilas para takutin tayo. Lu Yunhong, kung ayaw mo talagang umalis, lumuhod ka na lang ngayon kay Xiaodi at humingi ng tawad. Yunhong, humingi ka na ng tawad, bilis. Magiging matagumpay si Haoyu sa hinaharap, kaya maaari ka pang umasa sa kanya. Sige. Tumigil ka. Ikaw na suwail na anak ka. Talagang naglakas loob siyang maghubad? Mukhang seryoso nga siyang iwan ng pamilya Lin. At sa bagay, sa ganito kapaboritong pamilya,
tanga na lang ang hindi aalis. Isang kamalasan sa pamilya, isang malaking kamalasan sa pamilya. Lu Yunhong, kung talagang desidido kang putulin ang ugnayan sa ating pamilya Lin, dadaanin natin ito sa parusa ng pamilya. 60 hampas ng kahoy. Pagkatapos ng 60 hampas, kung makakatayo ka pa rin at makakalabas ng pinto ng hall na ito, hindi na kita pipigilan. 60 hampas? Hindi biro iyan. Yunhong, makinig ka sa payo ng mama mo. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Humingi ka na ng tawad sa kapatid mo. Kasalanan mo naman ang lahat. Ikatlong kuya, hindi mo kailangang humingi ng tawad, pakiusap. Itigil mo na ito. Maari ba? Napakabait talaga ni pang-apat na batang amo ng pamilya Lin. 60 hampas. Magagawa kayang tanggapin niyo ng ikatlong Panginoon? Anong tatanggapin? Sa tingin ko, naghahanap lang siya ng atensyon. Simulan na natin. Ngayong araw, aalis na talaga ako sa pamilya Lin. Ikaw. Yunhong, bumangon ka na dyan, pakiusap. Ipatupad ang parusa ng pamilya. Nakuha mo pang magmamatigas. Nakuha mo pang sumagot ng pabalang. Nakuha mo pang maging walang hiya. Tama na ang pagpalo. Umalis ka. Humingi ka na ng tawad. Gusto mo ba akong mawala dahil sa sama ng loob sa iyo? Layas. Gusto mo pang makipaghiwalay sa pamilya, ha? Naghihintay pa sa akin si Papa, si Mama, at si Ate. Kailangan ko silang hanapin. Ma, ako po ang may kasalanan. Hayaang ako na lang po ang parusahan niyo imbes na si ikatlong kuya. Anak, alam ni ikatlong kuya ang kabutihan ng loob mo. Lu Yunhong, humingi ka na ng tawad. Kung mananatili ka rito, baka tanggapin pa tayo ng pamilya ni na pamilya Lin. Pa, wag niyo na po siyang saktan, Yunhong. Humingi ka na ng tawad. Pa, hayaan na po kung ayaw humingi ng tawad ni ikatlong kuya. Sanay naman na po ako. Huwag niyo na po siyang saktan, pakiusap po. Yunhong, nagmamakaawa si mama sa iyo. Humingi ka na ng tawad. Lu Yunhong, bakit kailangang maging ganyan katigas ang ulo mo? Mawawala ka ba kung aamin ka sa mali mo? Gusto mo talagang maparusahan? Aamin ka ba o hindi? Aamin ka ba sa mali mo? Narito na sina Yang City at pamilya Lu. Anak, bunso. Bunso. Para sa Yang City Pamilya Lu, para ihandog sa batang Panginoon na si Pamilya Lin, ang mga regalo para sa kaniyang ika-22 kaarawan. Isang Yang City Mansion He Courtyard House, isang Yang City Villa, isang top-tier na sports car, isang Sea Blue Diamond Watch, isang custom suit mula kay Master Dana, at isang Pamilya Lu Black Gold Card. Napakagalante talaga ng Pamilya Lu. Ang Pamilya Lu Black Gold Card ay dati-rati para sa mga tao lang ng Pamilya Lu. Ngayon lang ito, ibinigay sa isang hindi kapamilya, tila ang Pamilya Lu. Kay Pamilya Lin ika-4 na Young Master ay talagang nagpapahalaga. Sina Master Lin at Madam Lin. Napakagaling ng anak nila. Ang pamilya Lu, binibigyan talaga ako ng ganitong importansya. Kayong mga narito, ilabas siya rito. Parurusahan kita mamaya. Lu Yunhong, nakikita mo ba? Ang pinakamayamang pamilya Lu ng Yang City ay gustong-gusto ako. Kahit pa ikaw ang totoong batang Panginoon ng pamilya Lin, ano naman, hindi ba't ginawa kita na mukhang basura sa lansangan? Chairman Lu, sa kabila ng inyong busy na schedule, ang inyong personal na pagdalo sa birthday party ng aking anak ay isang malaking karangalan para sa amin, sa pamilya Lin, at sa buong pamilya namin. Napakagalang niyo naman po. Chairman Lin, ang pagpapalaki ng pamilya Lin ng isang mahusay na anak
ay swerte para sa pamilya Lin at mas lalo na para sa aming mga nasa pamilya Lu. Totoo po iyon. Nasaan ang nakababatang kapatid? Nagtatago ba siya dahil gusto niya kaming sorpresahin? Narito rin pala si Lu Yunshuan, ang dalaga ng pamilya Lu. Posible kaya na interesado ang pamilya Lu sa panganay o sa pang-apat na anak ng pamilya Lin para sa isang alyansa ng mga pamilya. Ang anak ng pamilya Lu ay 26 na taong gulang na ngayon, di ba? Nasaan na ang batang may kaarawan? Nandito lang siya. Kamusta po kayo, Mrs. Lu? Maraming salamat po sa pagpili ng mga regalo para sa kaarawan ko sa nakalipas na 3 taon. Lahat po ng regalo niyo bawat taon ay nagugustuhan ko po talaga. Regalo? Sa loob ng 3 taong iyon, ay wala naman akong inihanda na kahit anong regalo para sa iyo. Hindi ka ba nagkakamali? Ikaw ay. Ate, tulungan mo ako. Magandang araw po, Ate Yunshuan. Ako si Lin Haoran. Ate, tulungan mo ako. Tumabi kayo. Haoran. Sabi ng tumabi kayo. Ate. Nay. Tay. Anak, ano bang nangyari sa iyo? Sino ang may gawa nito sa iyo? President Lu, pasensya na kung makulit ang pangatlong kapatid ko. Nakaabala pa siya sa inyo at sa pamilya nyo. Sana ay mapagpaumanhin nyo po. Anong nangyayari kay pamilya Lu? Bakit siya sa isang dating bilanggo na kadarating lang maging masyadong mapagmalasakit? Chairman Lin, bilisan nyo at ikulong ang baliw na iyan para hindi niya mabastos si Chairman Lu. Walang sinumang gagalaw sa kanya. Yunhong, sino ang may gawa nito sa iyo? At isa pa, anong sinasabi nila tungkol sa bilangguan? Sabihin mo kay Papa, pinahihirapan ka ba ni pamilya Lin? Ang anak ko na si Lu Wenhua ay hinding-hindi papayag na hamakin ng iba. Sisiguraduhin kong pagbabayarin ko silang lahat. Pa. Wag po. Sa loob ng 3 taon ko sa pamilya Lin, nabayaran ko na sa kanila ang utang na loob ko sa pagpapalaki sa akin. Mula ngayon, ang tanging gusto ko lang ay maging isang mabuting anak ng pamilya Lu. Ma, gusto ko na pong umuwi. Gusto ko na pong bumalik sa pamilya Lu. Uuwi tayo. Uuwi na tayo. Siguradong nahihirapan ang anak ko ngayon. Iuwi muna natin siya bago ang lahat. Ang lahat ng ginawa nila, pagbabayarin natin sila balang araw. Mukhang napakalapit ni pangatlong kapatid sa pamilya Lu. Ang Lu Yunhong na ito ay Lu din ang apelyido. Posible kaya na siya talaga ang anak ng pamilya Lu? Imposible. Ang Lu Yunhong na iyan ay isang taga-probinsya lang, ni hindi pa siya nakakarating ng Yangcheng. Paano niya makikilala ang pamilya Lu? Kayong mga nasa pamilya Lin, kilala niyo ba talaga ang sarili niyong anak? Si Yunhong ay isang scholar sa Central University at tumatanggap ng pinakamataas na scholarship sa bansa. Ganoon ba talaga kagaling sa pag-aaral ang pangatlong kapatid? Pero dahil sa pananakit, nakulong siya dahil sa krimen. Ate, umalis na tayo. Sige, Tara, uuwi na ang anak ko. Lin Hongli, lahat ng regalo sa binyag sa loob ng 3 taon ay para lahat kay Yunhong. Maaring may mga nagkamali noon pero hinding-hindi na iyon mauulit. Sandali, Chairman Lu. Ikaw, makinig ka sa paliwanag ko. Tabi? Chairman Lu. Chairman Lu. Hindi ko inaasahan na dahil kay Lu Yunhong ay maglalakbay ang pamilya Lu mula sa malayo para magbigay ng regalo. Nagkamali ang pamilya Lin sa pinili nila. Direktang kinalaban ng pamilya Lin ang pamilya Lu. Bilisan natin at umalis na tayo para hindi tayo madamay. Pasensya na, Chairman Lin. Mauuna na muna kami. Bilis, alis na tayo. Alis na tayo? Anong nangyari? Bilis, bilis na. Pa, Hindi ko akalaing napakahusay pala ng ikatlong kapatid na ang antas ng kaniyang scholarship ay mas mataas pa kaysa sa bunsong kapatid. Kung hindi lang siya nakulong noon, siguro ay kapantay na niya ang bunsong kapatid ngayon. Paano kaya kung pumunta tayo sa pamilya Lu at sunduin ang ikatlong kapatid pa uwi? Anong susunduin? Ang Lu Yunhong na iyan ay nakulong noon, ipinihiya niya si pamilya Lin. At ngayon ay pinilit niya akong putulin ang relasyon sa pamilya Lu. Dapat ay matagal ko na siyang pinalayas. Pero ang ikatlong kapatid, Big Brother, kahit na mahilig sa pera si President Lu, noong binanggit ko na nakulong na si Lu Yunhong, ay nagbago agad ang hitsura niya. Tama po. Sino ba ang hindi magagalit? Sino ba ang matutuwa sa isang kriminal? Sa tingin ko, dahil lang maraming tao kanina, kaya hindi siya nakapagsalita. Lilipas lang ang ilang araw, siguradong babalik din ang Lu Yunhong na iyan.
at luluhod para makiusap na kupkupin natin siya. Pagdating ng oras na iyon, patitikimin ko siya ng leksyon. Haoran, salamat sa pagpapaalala sa akin. Kahit na anak ko si Yunhong, gusto ko pa rin lumaki siyang marangal at may prinsipyo. Ang tagumpay na nakuha sa panlilinlang ay hindi kailanman magtatagal. Sana, sa muli niyang pagbabalik, ay maunawaan na niya ang bagay na ito. Ma, siguradong maiintindihan ng ikatlong kuya ang inyong malasakit sa kaniya. Lo Yunhong, nangahas kang sirain ang birthday party ko, hindi kita mapapalampas. Ma, ate, Uy, Yunhong, gising ka na pala? Halika rito. Anak, ngayon lang nalaman ni Mama na nitong huling 3 taon, ang dami mo palang pinagdaan ng hirap dahil sa walang hiyang pamilya Lin na iyon, nagawa mo pang makulong. Bakit hindi mo ito sinabi agad kay Mama? ma, bakit hindi mo muna ako tinanong? Paano mo na siguro na biktima lang ako? Anak ko, anak kita, sino pa ba ang mas makakakilala sa iyo kundi ako? Hinding-hindi mo magagawang manakit ng ibang tao. Opo, Yunhong, naniniwala rin kaming dalawa ni Papa sa iyo. ma, pa, ate, salamat dahil pinaniniwalaan niyo ako. Yunhong, ano ba ang balak mong agawing pambayad kay Pamilya Lin? Tutulungan kita? Ate, hayaang natin ang nakaraan na maging nakaraan dahil ngayon, ayos na ang lahat sa amin ni Pamilya Lin. Mas gumaan pa nga ang pakiramdam ko ngayon. Iyan ang anak ng isang Lu Wenhua, marunong harapin ang pagsubok at tumalikod sa nakaraan. Yunhong, marami kaming ginawa nitong huling 3 taon. Kapag maayos na ang lahat sa iyo, titingin na tayo sa ating kinabukasan. Anong ginawa niyo? Naghanda si Papa para sa iyo ng ilang stock funds at iba pa na may daloy na ilang milyong dolyar araw-araw bilang allowance mo. Ilang milyong dolyar bilang allowance? Saka ako rin. Ipinagbukas ka ni ate ng ilang kumpanya at isa sa mga ito ay isang talent agency. Gusto mo ba ng sexy o yung prim and proper? Pumili ka lang. Ate, naku, Mag-ingat ka. ano bang sinasabi mo ate? 22 taong gulang pa lang ako. Tumabi ka nga riyan. Huwag mong impluwensyahan ng masama ang kapatid mo. Pero ang 22 taon ay hindi na rin bata. Sa nakalipas na 3 taon, ipinaghanap ka ni Mama ng maraming nobya o iyong mula sa pamilya Su na si maliit na ate. Sandali lang po. Tigil na po muna. Alam ko pong marami kayong inihanda para sa akin. Pero gusto ko pa rin bumalik sa Yangda University para makita ito. Ha? Iniisip mo pa rin ang tungkol sa maternity robot project na iyon? Opo. Tingin ko ay maganda ang potensyal ng artificial intelligence. Kaya gusto ko itong pag-aralan ng mabuti. Sige. Ang Research Center para sa Maternity Robots ay investment ng ating pamilya Lu. Panatag na rin ako kung babalik ka roon. Pupunta ako bukas para sa interview. Bakit kailangan pa ng interview? Isang tawag ko lang iyan. Ate, gusto kong umasa sa sarili kong kakayahan. Sige na. Susunod ako sa gusto ng paborito kong kapatid. O sige. Magpahinga ka ng mabuti ha? Sige po. Aalis na muna si Mama. Opo. Sige po. Yun Xuan. Kahit ayaw ng palakihin ni Yunhong ang gulo, kailangan pa ring malaman ang totoo tungkol sa nangyari noon. Ang anak ko na si Lu Wenhua ay hinding-hindi magiging biktima ng maling paratang. Pa, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong lalabas ang katotohanan. Hay, ang laking coincidence naman nito. Noon, sa mga babaeng ipinakilala ko kay Yunhong bilang magiging nobya niya, iyong babaeng may apelidong Su ang pinakagusto ko, siya pala ang head sa research center. Tatawagan ko siya agad. Yunhong, ganito pala ang feeling kapag nakasakay sa mamahaling sasakyan. Baka nailigtas ko ang buong mundo sa past life ko, kaya nagkaroon ako ng kaibigang kasing lupit mo. Bakit? Dahil lang ba sa kotse kaya ako naging ganito? Siyempre hindi. Ang tropa ko, siya lang naman ang first place sa MIT Global Intelligence Competition, first place sa Provincial AI Contest, number 1 sa Global Smart Robot Competition, champion din sa Shulong Cup Global Application and Innovation. Sobrang daming parangal, hindi na mabilang. Tama na. Huwag mo na akong purihin. Baka lumaki lang ang ulo ko niyan. Naku, Jongshu, okay ka lang ba? ayos lang ako.
Titingnan ko lang kung sinong lapastangan ang bumangga sa mamahaling kotse ni Young Master Lu. Lu Yunhong, talagang hindi ka na nawala sa landas ko. Alam mong mayroon akong interview sa research center ngayong araw, kaya sadyang nanggugulo ka, di ba? Sino ka ba sa tingin mo? Masyadong abala ang kaibigan ko para patulan ka. Jongshu, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Lu Yunhong, huwag mong isiping porke kinakampihan ka ni Pamilya Lu, ay magiging matagumpay ka na agad. Kapag pumasa ako sa interview ngayong araw, mapapao ko ang head ng research center na si Su Linyue. Sa oras na yon, mas lalo kitang malalamangan. Su Linyue, ang henyo sa AI technology, ang pinakamagandang babae sa industriya, na si Su Group Su Linyue. Siyempre naman. Yunhong, sino ba to? Kilala niya ba talaga si Su Linyue? Lin Haoran, pupunta ka ba sa research center? O sa mental hospital? Ulol. Ading, ayos ka lang ba? Pinagsasabihan ko lang naman ang pangatlong kuya na umuwi na siya agad para hindi na magalit sina papa at mama. Pero bigla niya akong sasaktan. Lu Yunhong, pinagtitripan mo na naman ang kapatid mo, di ba? Ang sabi ko, yung dalawang bola dyan sa mata mo, display lang ba yan? Hindi mo ba nakita na ang tangang ito ang naunang manggulo? Binangga nyo kami, kaya kayo ang may kasalanan. Big brother. Kulang lang pala sa pera si pangatlong kuya. Kulang sa pera? Lu Yunhong, hindi ba't galing ka lang sa birthday party at sinundo ni Pamilya Lu? Bakit? Hindi ka ba nakakapit ng maigi sa kanya? Si Yunhong ay hindi kailangang kumapit kay Pamilya Lu. May sakit ba kayo sa utak? Kung nakakapit man ako kay Pamilya Lu o hindi, wala ka nang pakialam doon. Lin Haoran, binangga mo ang kotse ko, kaya dapat kang magbayad. Ang kotseng ito ay nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar at ang pampaayos nito ay aabot ng hindi bababa sa 1 milyong dolyar. Ilabas niyo ang pera. 1 milyong dolyar? Ang kotseng ito, 10 milyong dolyar ang halaga? Baka naman kung saan mo lang yan nirenta para sadyang manggulang ng ibang tao. Big brother, kasalanan ko ang lahat. Kung hindi lang sana ako napalitan noong bata pa, hindi sana ako kinamumuhian ni pangatlong kuya at hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Haoran, bakit mo sinisisi ang sarili mo? Lu Yunhong, huwag mong asahan na makakakuha ka kahit isang kusing sa akin. Kami sa Pamilya Lin ay hindi kukonsinti sa ganyang masamang gawain mo. Sige ba? Lu Yunhong, anong gagawin nyo? Anong gagawin mo? Ang salamin ng Audi mo ay nagkakahalaga ng 10,000 dolyar. Ang sasakyan ko, may kulang pa na 900 at 99,000. May utang ka pa sa aking 500,000 dolyar? At kahit na itong bulok mong Audi ay wasakin ko ng husto, hindi pa rin iyan sapat para pambayad sa pagpapaayos ko. Ngayon, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Yunhong, hindi ka pa ba tapos sa panggugulo mo? Panggugulo? Dahil hindi niyo ako binabayaran. Kukuha na lang ako ng ibang bagay bilang pambawi. Anong panggugulo ang sinasabi mo? Huwag mo na siyang kausapin. Tingnan mo ang suot niyang relo. Halatang napakamahal niyan. anong binabalak ninyong gawin? Ang relong ito ay hindi aabot sa halagang 500,000 dolyar. Pero ituturing ko na lang itong pambayad sa interes. Lu Yunhong. Ang relo ko. Lu Yunhong, kung gusto mong makulong muli, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Ibalik mo sa akin yan. Babayaran kita? Babayaran na kita, okay ba yun? Ibalik mo na ang relo. Kay Haoran. Lu Yunhong, sa ginagawa mo, parang hindi na kita kilala. Talagang disappointed ako sa iyo. Tara na. Haoran,
Anong nangyari rito? Sinira po lahat ito ng ikatlong kuya. Lapastangan na anak, huminto ka riyan. Bastos kang bata ka, huminto ka diyan. Lu Yunhong, hindi mo ba naririnig si Papa? Kayong mga tao mula sa pamilya Lin, bingi ba kayo? O sadyang sira lang ang ulo nyo? Matagal ko nang pinutol ang ugnayan ko sa pamilya Lin. Hindi nyo na ba maalala? Ang walang hiyang batang ito. Tama na yan, malapit na ang oras ng interview ni Hauran, mas mahalaga ang interview. Tama si Mama, mahalaga ang interview. Bastos na bata. Pagbabayarin kita mamaya. Oo, Hauran, relax ka lang. Ang pangalawa mong ate ay nagtatrabaho sa research center, sisiguraduhin niyang papasapasin ka niya sa interview. Hauran, mamaya sa interview mo, galingan mo po. Pumasok ka agad sa research center. Paibigin mo si Su Linyue at kapag nagkasundo na ang pamilya ni Lin at Su, mababalik din nating mga pamilya Lin ang dangal na nawala sa atin noong birthday party. Mababawi na natin ito. Higit pa sa pagbawi ng dangal yan. Haoran, basta't magtagumpay ka sa pakikipag-isang dibdib kay Pamilya Su, paniguradong ang Lu Wenhua, sa harap ko, ay kailangang magpakumbaba at sumunod sa akin. Pa, Ma, Big Brother, naintindihan ko po. Lu Yunhong, kapag napakasalan ko na si Su Linyue, wala kang binatbat sa akin. Hindi ka man lang pantay sa sapatos ko. Nabalitaan ko na. Para sa interview ngayon, isang tao lang ang tatanggapin nila sa huli. Nagmula pa tayo sa 50,000 aplikante na pinagpilian. Kahit saan mo tingnan, hindi ba't lahat tayo ay mga bihasa na sa larangang ito? Pero itong Robot Research Center, isang tao lang pala ang kukunin nila. Masyadong malupit ang kompetisyon na ito. Wala tayong magagawa. Dahil ang Robot Research Center ang may pinakamagaling na team ng pananaliksik sa buong mundo sa aspeto ng AI, kaya natural na mas mataas ang kanilang mga requirement. May balita rin ako na may darating na isang eksperto ngayon na bukod sa malakas ang kapit, ay mahusay rin ang kakayahan sa trabaho. Siguradong, palamuti lang tayo rito. Siya si Lin Hauran na nanguna sa klase ng Yangda University sa kanilang pagtatapos. Parang nakita ko na siya sa recognition ceremony ng eskwelahan dati. Wow! Sa aura pa lang niya, siguradong siya na ang hinahanap nilang eksperto. Sir, dahil sa husay mo, kailangan mo pa bang dumaan sa interbyong ito? Kung ikaw po ang magiging tanging mapipili para sa trabahong ito, tatanggapin ko ng maluwag sa loob ang aking pagkatalo. Salamat sa inyong lahat. Magagaling din kayo. Lu Yunhong? Lu Yunhong, anong ginagawa mo rito? Kung anong dahilan mo rito, iyon din ang sa akin. Narito ka para sa interview? Ginoong Lin? Kilala mo ba siya? Sino ba ang lalaking iyan? Isa lang siyang hangal na nagpapakitang gilas. Mukhang talunan. Mula ulo hanggang paa ay walang gamit na may brand. Mas magara pa ang suot ng aso namin sa kanya. Para sa posisyong senior researcher ang interview mo, ngunit ang posisyong iyan ay nakuha na ni Ginoong Lin. Ano naman ngayon? Ang nakuhang marka ni Ginoong Lin sa exam ay 99, ano naman ang sa iyo? At naglakas loob ka pang makipag-agawan kay Ginoong Lin. Sa iisang trabaho? Isang daang puntos. Perpektong marka? Masyado kang magaling? Napakahusay mo? Kaya naman pala nararamdaman ko na mayroon kang dating ng isang dalubhasa. Perpektong marka? Paano mo nagawa yon? Paturo naman po, boss. Lu Yunhong, hindi mo siguro sasabihing nakuha mo ang perpektong markang iyan sa pagsusulit noong nasa loob ka pa ng bilangguan? Sa bilangguan? Anong nangyari? Anong bilangguan? Ikatlong kuya, hindi mo ba sinabi at tapat na iniulat sa mga tauhan dito ang tungkol sa pagkakulong mo? Nakulong na siya? At nagpunta pa siya rito para mag-interview? Anong katotohanan nito? Oo. Nakulong na ako. Mawalang galang na po, pero sa mga sinasagutang form, kailangan bang ideklara na nakulong ang isang tao? O baka naman, ang pagsusulit na ginawa ko sa loob ay walang saysay? O baka naman, babawasan niyo ng puntos. Ang nag-a-apply dahil lang sa dati siyang nakulong? Ano pa ang gusto niyong malaman? Nandito lang ang mga tauhan, itanya niyo na ang lahat. Ano pa ang gusto ninyong itanong? Nandito lang ang mga staff, bilisan ninyo at itanong na ang lahat. Ikaw, Napakahirap na mga tanong sa written exam?
Sa rami naming magagaling dito, walang kahit sinong nakakuha ng perfect score. Tapos ikaw na galing sa kulungan, paanong nakakuha ka ng perfect score? Tama. Baka dahil lang sa swerte at maduming paraan, baka nga nandaya lang siya habang nasa loob. Totoo yan. Sa tingin ko, ang taong ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Posibleng, nandaya nga siya. Nung nag-exam kayo, mayroon bang cloud monitoring? Nakita niyo ba akong nandaya? Nakatindindi ka pala ng Ingles? Ang research ay hindi nakukuha sa swerte? Cutie. Galing siya sa kulungan, paano siya matututo ng Ingles? Bakit? Sa loob ba? Ay nagtuturo ng Ingles? Anong nangyayari? Bakit lahat kayo ay nakatipon dito? Hauran, dumating ka. Kamusta? Handa ka na ba? Pangalawang ate, nandito ka na. Ginoong Lin, itong si pangalawang ate mo? Siya ba ang research team leader? Napakahusay ng aking si pangalawang ate. Siya ang nagsisilbing huwaran ko simula noong bata pa ako. Ate, nagtatrabaho ka rito? Tiyak na nakita mo na si President Su, di ba? Hindi ba't mas astig pa siya kaysa sa mga usap-usapan? Si President Su? Karaniwang abala si President Su. Kahit na nagtatrabaho ako rito, hindi ko siya madalas makita. Pero, itong nakababatang kapatid ko, nag-a-apply siya para sa isang mahalagang posisyon. Kaya balang araw, tiyak na madalas na niyang makikita si President Su galingan mo. Talagang kahanga-hanga si Ginoong Lin? Nakakaingit naman. Si Ginoong Lin ay napakaswerte. Kaming mga ordinaryong tao ay hindi makapapantay sa kanya. Pangalawang ate, nandito rin ang ikatlong kuya para mag-interview. Pinaparinggan pa niya ako ng masama. Natatakot ako na baka hindi niya hayaan na makapasa ako sa interview. Si Lu Yunhong? Anong binabalak niya? Lu Yunhong, ano bang plano niyang gawin? Ma, hindi pa nag-uumpisa ang interview. Yunhong, mamaya kapag nagsimula na ang interview, may sorpresa si Mama sa iyo. Ha? Anong sorpresa? Ikaw? Lu Yunhong, napakasama mo talaga. Pinaalis ka na ni na Mama at Papa sa pamilya Lin. Pero hindi ka pa rin talaga tumitigil. Nandito ka ba para sirain ang interview ng Hauran? Second young Mistress Lin, mukhang si Lu Yunhong ay nakapasok sa pamamagitan ng official na written exam. Imposible. Isang dating bilanggo. Papasa sa exam? Hindi ako naniniwala. Ito ang resulta ng interview ko. Iyan ang... Lu Yunhong, tigilan mo na ang pagpapakita ng mga peking dokumentong ito para lokohin kami. Ikatlong kuya, alam ko na simula noong mapagpalit tayo noong bata, ay kinamumuhian mo na ako. Pero hindi dahil galit ka sa akin, ay sisirain mo na ang research center. Tama. Ngayong ang pag-unlad ng research center ay nasa kritikal na yugto kung hahayaan ng isang ex-convict na pumasok sa research center kapag nalaman ito ng publiko tungkol sa ating center, may dangal pa ba itong maiiwan? Tama. Lu Yunhong, ang ating research center ay hindi nangangailangan ng ex-convict. Umalis ka na. Umalas ka na dito. Layas. Layas dito. Sige na. Lumayas ka na. Magmadali ka. Lumayas ka na. Bilisan mo. Umalis ka na. Ngayon na. Dali. Sige na. Layas. Layas na dito. Lumayas ka na. Layas. Sige na. Ayon sa Artikulo 38 ng Batas Penal, ang mga taong nakatapos na ng sentensya ay mayroong parehong mga karapatan gaya ng ibang mga mamamayan. Ang research center nyo ba ay lalabag sa karapatang sibil? Lu Yunhong, bakit hindi ko napansin noon na ang galing mo palang magsalita? Ngayon, tatanungin ko kayo. Gusto nyo ba na magkaroon ng isang kalalaya lang at may kaso noon? Bilang katrabaho nyo? May kaso? Ayaw ko siyang makatrabaho. Tama. Hinihiling ko. Nakansilahin ang aplikasyon ni Lu Yunhong para magkaroon tayong lahat ng patas at maayos na interview. Lu Yunhong, umalis ka na rito. Kung sino man ang nakakaramdam na hindi ito patas, pwede na kayong umalis ngayon din. President Su, itong si Lu Yunhong, ay nakatapos na ng buhay ng tao dahil sa aksidente sa sasakyan at wala man lang siyang pagsisisi. Nandaya pa siya sa exam at isa pa, inaapi niya rin ang ibang aplikante rito. Tingin naming lahat, dapat siyang tanggalin sa interview na ito. Pangalawang ate, huwag mo namang pagsabihan ng ganyan si kuya. Hindi naman niya sinasadya iyon. Bunso, asyado ka lang kasing mabait. President Su, nga pala, siya ang aking bunsong kapatid. Siya ang pinakagwapo sa lungsod ng yun at pinakamatalino sa Yangda University tsaka sa naganap na exam
Nakakuha siya ng mataas na score na 99. Si Ginoong Lin ay matalino na, guwapo pa, bagay na bagay talaga sila. Na ang ating President Su, President Su, gusto ko lang magbigay ng kontribusyon para sa industriya ng teknolohiya sa ating bansa. Walang babae ang makakatanggi sa isang gwapong inhinyero. Su Linyue, babae ka rin, hindi ako naniniwalang makakatanggi ka. Magkapatid ba kayong dalawa? Oo po, President Su. Tunay kaming magkapatid. Siya po ang bunso kong kapatid. Lu Yunhong, putulin mo na ang ugnayan mo kay Pamilya Lin. Pagsisisihan mo ang ginawa mo. Ang ate ko ang pinakamabait na ate sa buong mundo. Isa sa mga bawal sa research center ay ang anumang uri ng nepotismo. Linian, bilang project leader, alam mong bawal pero ginawa mo pa rin. Sisibakin na kita ngayon din. President Su, ang kapatid ko po ay hindi pumasok dahil lang sa koneksyon. Pumasok siya dahil sa sarili niyang kakayahan at talino. Totoo po iyon, President Su. Nagkakamali po kayo sa akin. Nagkakamali? Team Leader Lin, trabaho mo ba ang mag-interview? Oras ng trabaho, bakit ka nandito? Ako, President Su, kung pag-uusapan ang nepotismo, si Lu Yunhong ay bahagi rin ng Pamilya Lin. Pasensya na, matagal na akong hindi bahagi ng Pamilya Lin. Masyado na kayong desperado. Huwag niyo na akong isali. Ikaw, Security. Kunin niyo ang ID niya at paalisin ang dalawang iyan. President Su. President Su. Sa iba, maghanda na kayo para sa interview ayon sa itinakdang oras. Nabalitaan ko na naghanap si tita para sa iyo ng siyam na mapapangasawa? Pasensya na. Isa ako sa kanila. Subalit, may kumpiyansa akong maging kaisa-isa para sa iyo. President Su, huwag mo na po akong biruin. Matanda na po ang nanay ko. At kung ano-ano na lang ang sinasabi. Yunhong, hindi kita binibiro. Mula noong iniligtas mo ako 10 taon na ang nakakalipas. Palagi na kitang iniisip sa bawat sandali. Grabe, hindi ako makapaniwala. Paano nauto ni nanay ang isang mahusay na boss na tulad ni Su Linyue? Paano siya naging ganito? President Su, medyo huli na sa oras. Kailangan ko pang pumunta sa interview. Anong interview pa ang pupuntahan mo? Ang buong Artificial Intelligence Center ay espesyal kong binuo para sa iyo. President Su, sa diksyonaryo ko bilang si Lu Yunhong, walang salitang gamitin ng impluensya o kakilala. Pasensya na, Yunhong. Sige po, pumasok na tayo sa loob para sa interview. Tara. Security. Kunin mo ang ID niya at paalisin mo silang dalawa. kayo. Xiaodi, tapos na ba agad ang interview mo? Napakagaling mo talaga. Hauran, nagpareserba si Mama sa Yuncheng Grand Hotel ng hapunan para sa iyo bilang selebrasyon sa tagumpay mo sa interview. Hauran, imbitahin mo lahat ng iyong mga matalik na kaibigan at kaklase para sama-sama nating ipagdiwang ito. Ma. Anak, anong problema? Ma, Big Brother, ang walang kwentang si Lu Yunhong, hindi lang sinira ang interview ni Hauran, dahilan din para mawalan ako ng trabaho. Ang pamilya Su ay tuluyan na tayong ibinandera sa listahan ng mga bawal. Di na tayo makakahanap pa ng trabaho kailanman. Ano? Paano nangyari ang ganito? Dahil ginalit natin ang Su Linyue, hindi lang kayo ang maapektuhan, dahil kahit kaming mga Lin Group ay itatakwil din sa mundo ng negosyo. Bakit humantong sa ganito? Ang Lu Yunhong na suwail na anak na iyon, ano ba ang ginawa niya? Hindi ko alam kung paano siya nakipag-ugnayan kay President Su. At pinaratangan pa akong gumagamit ng impluensya, tinulungan daw si Hauran sa maling paraan, nakipagtulungan pa siya sa ibang mga aplikante para apihin si Hauran. Ma, kasalanan ko ang lahat? Kung hindi lang sana kami nagkapalit noong sanggol pa kami, hindi sana siya magtatanim ng matinding galit sa mga pamilya Lin. Anak ko, bakit mo naman sisisihin ang sarili mo? Ang Lu Yunhong na iyan, ang mga pamilya Lin ang nagbigay sa kanya ng buhay. Sa halip na magpasalamat siya, nagawa niya pa kaming mga pamilya Lin na pabagsakin. Sobra na ito. Anong gagawin niyo? Ano bang balak ninyong gawin? Magre-rebelde ba kayo? Big Brother, walang saysay ang ginagawa natin.
Iyong walang kwentang si Lu Yunhong. Hindi ko alam kung anong mga panloloko ang natutunan niya sa loob ng kulungan para maloko niya ng husto si President Su. Ma, hayaan nyo na kung ako ang pinupuntirya ni Kuya. Pero pati ang ate gusto niyang saktan. Dugo at laman niya ang kaniyang sariling kapatid. Ano na bang nangyayari sa pamilya Lin? Bakit tayo nagkaroon ng ganyang suwail na anak? Talagang sobra na ang ginagawa ni Yunhong. Pa, Ma, Chaudi, wag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong ang taong walang utang na loob na iyan ay parurusahan ko. Sa lipunan natin ngayon, ang teknolohiya ng artificial intelligence ay mabilis na umuunlad. Ito na po ang lahat ng aking kasagutan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Napakagaling ng sinabi niya. Ang galing niya sa trabaho. Talagang wala akong binatbat sa kanya. Ang galing niyang tao. Bakit kaya siya nakulong noon? Ang lahat ng bagay ay may lamat at doon dumadaan ang liwanag. Ang ilang mga nangyari noon ay pagsubok lamang ng langit sa akin. Mahusay? Napakagaling! Ang galing talaga ng idol ko. Salamat po sa inyong lahat. President Su, Napakahusay ng pinakita mo sa interview kanina. Hindi ko inakalang masigit ka pa sa inaasahan ko. President Su, masyado niyo naman po akong pinupuri. Pero, nag-aalangan pa rin silang lahat dahil sa nakaraan mong pagkakulong? Kailangan mo ba ng tulong ko para imbestigahan ang nangyari? Hayaan na natin ang nakaraan sa nakaraan. Gusto ko nang tumingin sa hinaharap. President Su, mauna na po muna kayo. Paalam po. Ihahatid na kita. President Su, may international call po kayo. Sino kayo? Anong gagawin niyo sa akin? Bitawan niyo ako. Ano na naman ang gusto niyo? Kung anong gusto namin. Lu Yunhong, alam mo ba na dinamay mo sa gulo ang pangalawang ate mo, pati ang nakababata mong kapatid? Dinamay ko sila? May galit ka sa aming mga pamilya, Lin. Pero ang kapatid mo ay walang kinalaman dito? Bakit mo siya kinasusuklaman at sadyang idinamay? Galit ka sa akin. Dahil hindi ko nagawa ang obligasyon ko bilang ate. Tinatanggap ko yon. Pero paano naman ang nakababata mong kapatid? Ano bang kasalanan niya sa iyo? Gusto mo pang agawin ng Sulinyue sa kanya? Sulinyue? Ang Sulinyue. Kailan pa naging sa kanya yon? Galit ka sa akin. Dahil hindi ko nagawa ang obligasyon ko bilang ate, inaamin ko na yon. Pero paano naman ang bunso mong kapatid? Ano bang nagawa niyang mali sa iyo? At kailangan mo pang agawin si Sulinyue sa kanya? Si Sulinyue? Kailan pa naging kanya si Sulinyue? Ikatlong kuya, alam mong gusto ko si Sulinyue at may paghanga rin siya sa akin. Kumahanga si Sulinyue sa'yo? Bakit? Bulag ba siya? Lu Yunhong, ikaw. Walang hiya kang anak. Napakarami mong kasalanan. Wala kang utang na loob. At ayaw mong magsisi. Ipinahiya mo ng husto ang pamilya ni Pamilya Lin. Kapag nalaman ng lahat ng tao ang kasamaan ng ugali mo, sa tingin mo ba ang mga taga-Pamilya Su ay kukuha pa sa iyo? Pag nalaman ng lahat ng tao na napakasama ng iyong ugali, sa tingin mo ba ang mga tao sa Pamilya Su ay kukunin ka pa sa trabaho? Tinatakot mo ba ako? Anak kita, kaya ayaw kitang pahirapan. Basta't sa harap ng maraming tao ay lulubog ka sa tuhod at magmamakaawa kay President Su, linisin ang pangalan ni Hauran at Lin niyan, at makuha ang tawad ni President Su, kaming mga taga-Pamilya Lin ay patatawarin ka na. Paano kung ang Sulinyue ay hindi sila patawarin? Kung ganoon, luluhod ka hanggang sa wala ka na. Yunhong,
Yunhong, maunawain naman si President Su. Basta lumuhod ka ngayon at sabihing malinaw na binihag mo lang sina Anian at Haoran, siguradong mapapatawad sila ni President Su at dahil doon ay mapapatawad ka rin ng tatay mo. Lu Yunhong, ginagawa na ni Mama ang lahat para sa iyo araw-araw. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Ginagawa ang lahat? Kayong mga taga-pamilya Lin, ang galing nyo talagang magmalinis. Sa sinasabi ni Mr. Lu, parang may malaki siyang galit sa pamilya Lin. Palagay ko, dahil nga sa galit na iyan, kaya siya naging walang utang na loob at nanira kina pamilya Lin pangalawang binibini at pang-apat na nakababatang Panginoon. Galing nga talaga siya sa kulungan. Ang mga tingin niya, nakakatakot. Totoo iyan. Lu Yunhong, bilang isang dating bilanggo, kung gusto mong magpatuloy sa mundo ng negosyo, siguradong kailangan mo ang tulong ng pamilya Lin namin. Pinaluluhod ka ni Papa para humingi ng tawad. Dahil binibigyan ka niya ng pagkakataong bumalik sa pamilya Lin, huwag kang maging matigas ang ulo. Tama? Isa nga itong oportunidad. Hindi pa sapat na sinira ng pamilya Lin ang unang bahagi ng buhay ko. At gusto pa talaga nilang hiyain ako sa harap ng lahat at sirain ang natitirang bahagi ng buhay ko. Dahil ganoon ang nangyari, hindi ko na kailangang magbigay ng konsiderasyon para sa plastik na ugnayang pamilyang ito. Dahil alam mong pagkakataon na ito, gawin mo na agad. Lumuhod ka na agad. Kung may gusto kayong itanong ngayon, tanungin nyo lang. Siguradong sasagutin ko lahat ng tapat. Basta't kaya nyo sa pamilya Lin na marinig ito. Sino ang nagsabi sa iyong tumayo habang nagsasalita? Lumuhod ka. Ayaw mo pa bang lumuhod? Pa, hayaan mo na siyang magsalita ng nakatayo. Hanggat nananatili siya sa bahay na ito, marami pa tayong pagkakataon na pasunurin siya. Gusto pa talagang bumalik ni Lu Yunhong sa pamilya Lin? Kung gayon, ipapatikim ko sa iyo ang matinding pagdurusa. Hayaan niyo lang siyang tumayo habang nagsasalita. Basta't nananatili pa rin siya sa bahay na ito, marami tayong pagkakataon para pahirapan siya. Gusto pa talagang bumalik ni Lu Yunhong sa pamilya Lin? Kung gayon, ipaparanas ko sa iyo ang matinding pagdurusa. Mr. Lu, noong bumalik ka sa pamilya Lin 3 taon na ang nakararaan, palagi mo nang kinakamuhian si Sir Lin Haoran, hindi ba? Oo. Sa wakas, umamin ka rin. Ikatlong kuya, ano ba ang nagawa kong mali? Bakit kailangan galit na galit ka sa akin? Yunhong, alam ni Mama na naghirap ka, pero bakit kailangang kamuhian mo ang kapatid mo? Ano bang nagawa niyang mali? Lu Yunhong, isa kang taong walang utang na loob. Ako? Walang utang na loob? Anong utang na loob? Anong kabutihan? Harap-harapan ninyong pinapaboran si Lin Haoran? Hindi ako pinapansin? Pinipressure ako? At tinatapak-tapakan ng pagkatao ko? Iyan ba ang utang na loob? Nay. Tingnan mo. Paano nyo nalaman na gusto ko ang bagong relo na ito? Ang relo ko ngayon, halos gasgas na ang sinturon. Basta't nagustuhan mo. Salamat po, Nay. Alam ko pong kayo ang pinakamabait sa akin. Nay, kailangan ko rin po ng relo. Heto, pwede pa itong gamitin, kunin mo na muna ito. Haoran, halika at tikman mo itong hamimelon, kararating lang nito kaninang umaga galing sa eroplano. Salamat po, Nay. Halika, tikman mo ito. Haoran, halika, tikman mo itong hamigwang melon? Kakadating lang yan via air freight kaninang umaga. Salamat po, Ma. Heto, tikman mo ito. Dahil lang ba sa tabi niyo siya lumaki, ay mas pinapaboran niyo na siya ng ganyan? Kailangan kong suotin ang relo na ayaw na niya, isuot ang mga damit na ayaw na niya, at pagkatapos ay ako pa ang sumasalo sa mga kasalanan niya. Kung ganoon, masyadong sobra naman pala itong si Pamilya Lin. Palagay ko, kahit sino naman ay magtatanim ng sama ng loob. Di ba? Anong nangyayari rito kay Pamilya Lin? Pinapunta ba tayo rito para maglinis ng pangalan o para magbunyag ng mga baho? Walang hiyang anak. Walang hiyang anak. Nagsisimula ka na naman bang mag-imbento ng mga kwento? Ako. Tumigil kayo! Anong balak ninyong gawin? President Su, si Lu Yunhong ay isang masamang tao. Ang mga sinasabi niya
ay hinding-hindi mo dapat paniwalaan. Kung hindi ako maniniwala sa kanya, sa inyo ba dapat ako maniwala? President Su, pinagbibintangan niyo lang po talaga kami ni pangalawang ate. Si Lu Yunhong mismo ay umamin na, kanina, na naiinggit siya sa akin, kaya sinasadya niyang siraan ako. Narinig po iyon ng lahat. Tama po iyon, President Su. Kilalang kilala ko ang anak ko, sanay siyang magsinungaling. At nakulong na rin siya dati. Hindi siya nararapat magtrabaho sa research center ninyo po. Ganoon ka na lang niya siraan. Siya ba talaga ang tunay mong ama? Wala akong ama na tulad niya. Sa bagay, wala namang tunay na ama. Ang sisira sa sarili niyang anak. Sa harap ng maraming reporter. President Su, ako po ay... Bakit? Tinuturuan mo ba ako sa dapat kong gawin? Wala kang karapatan. Hindi siya karapat-dapat. Ako. Karapat-dapat ba ako? Su, nandito pala ang pinuno ng pamilyang Pamilya Su. Narinig ko na napakahigpit ng pamilyang Pamilya Su, lalo na kay President Su. Sobra ang taas ng mga pamantayan nila. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Pamilya Su sa 9 na henerasyon at sa henerasyong ito, tanging si Su Lin Yu lang ang anak na babae. Inilagak ni Su Group ang lahat ng kanyang pag-asa sa balikat ni President Su. Lalo na pagdating sa kanyang kasal. Tama, Balita ko pa, sa lahat ng mayayamang pamilya sa lungsod, ay walang nakapagbigay kasiyahan sa kanyang pamilya. totoo yan. Taima, bakit po kayo nandito? Sino ang mag-aakalang si Su Lin Yue na kilala sa pagiging matapang at mabilis kumilos ay kapag nasa harap na ng mga magulang ay ganito rin pala kahinhin. Kung hindi kami dumating, baka tuluyan ka ng matangay ng kriminal na iyan. Anak, ang ating pamilyang Pamilya Su ay kilala sa pagkakaroon ng malinis na pangalan. Hindi mo maaaring iugnay ang sarili mo sa isang kriminal, sa isang kahina-hinalang paraan. Ma! Hindi ka maaaring sumama sa isang ex-convict. Ma, Mukhang ayaw ng matandang babaeng ito kay Lu Yunhong. Auntie Zhao, huwag mong sabihing ang aking ikatlong kuya ay sobrang charm. Isang beses pa lang silang nagkita ni President Su, pero nagyayakapan na sila. Ay naku, little brother. Masyadong kang inosente. Hindi iyan tinatawag na charm. Maliwanag na pambabastos ang ginagawa niya. Yunhong, bakit mo nagawang gumawa ng ganoong kaguluhan? Isang ex-convict ang naglakas loob na linlangin ang anak ko. Lilinawin ko ang sasabihin ko ngayon. Mangyari na ang mangyayari. Hinding-hindi ko papayagang ang anak ko ay ikasal sa taong gaya mo. Ma, wag po kayong magsalita ng ganyan. Niligtas ni Yunhong ang buhay ko. Mataas ang pamantayan ni Pamilya Su. Sa tingin ko ang kasalang ito ay mas mabuting huwag na lang ituloy. Yunhong, huwag kang mag-alala. Lin Yue, alam mo, gustong-gusto talaga kita para maging mapapangasawa ng anak ko. Pero ngayon, sa nakikita kong ugali ng mga magulang mo, sa tingin ko kayong dalawa ng anak ko ay parang hindi na maaari. Anak, maari po ba naming malaman kung ano ang relasyon niyo kay Mr. Lu Yunhong? Mrs. Lu, hindi ba't ang tanging anak niyo lang ay si Lu Yunxuan? Bakit niyo tinatawag na anak si Lu Yunhong? Si Lu Yunhong ay ang ampon naming anak sa Pamilya Lu at higit sa lahat, siya ang susunod na magmamana ng Lu Group. Diyos ko, napakalaking balita nito. Ang Lu Yunhong na dating pinalayas ni Pamilya Lin ay anak pala ng pinakamayamang tao sa Dragon Nation na si Pamilya Lu at siya pa ang susunod na tagapagmana ng Pamilya Lu. Kung ganoon, ibig bang sabihin ay nakabangga natin si Pamilya Lu? Hindi maaari. Hinding-hindi mangyayari iyon. Isa lang siyang taga-probinsya. Ni hindi pa nga siya nakakapunta sa Central City, paano siya magiging anak ni Pamilya Lu? Ito ay, siguradong nagkamali lang kayo, hindi ba? Tita Lu, siguro po ay hindi niyo pa alam? Si Lu Yunhong po ay isang masamang tao at galing na po siya sa kulungan. Totoo po, Mrs. Lu. Nakadisgrasya itong si Lu Yunhong nitong nakaraang 2 taon. Nakulong na rin siya. Siguradong niloloko ka lang niya. Mrs. Lu, kahit pa ako ang tunay na ina ni Yunhong, upang hindi na siya magpatuloy sa maling landas, sasabihin ko po sa inyo ang totoo. Itong si Yunhong ay may problema talaga. Tama po, Mrs. Lu, huwag niyo pong hayaan na dahil lang sa isang dating preso ay masisira ang inyong Pamilya Lu na may 100 taon ng magandang reputasyon. Mrs. Lu, kahit ako ang tunay na ina ni Yunhong, para hindi na siya muling magkamali, ay magtatapat po ako sa inyo. Si Yunhong ay may seryosong problema. Manahimik kayong lahat.
Si Yunhong ay isang taong mapagmahal at may pananagutan sa buhay. Naku, wala kang karapatang magsalita rito. Isa lang siyang bilanggo. Hindi siya kailanman magiging mabuting tao. Ang papangit ng inyong mga asal. Yunhong, bakit mo ba nagawa ang ganitong kamalian? Si Lu Yunhong ay isang kriminal at nakulong na rin siya. Mrs. Lu, wag niyo pong hayaan na dahil sa isang bilanggo ay masira ang 100 taon na reputasyon ng pamilya Lu. Lu Yunhong, ang mga paninirang iyan, hindi mo na kailangang tiisin pa. Sino ang nagsabing may tinapos ang kapatid ko? Ate, Sinong nagsabing nanakit ng tao ang kapatid ko? ate, Hindi siya yon. Yunhong, sa loob ng maraming taon ikaw at ang ate-ate ay patuloy na nag-iimbestiga sa bagay na ito. Naniniwala ako na siguradong may iba pang katotohanan. Narito ang mga dokumento ng aksidente noon. Hindi sala rin ang kapatid ko. At ang masisiguro ko, ang totoong may sala, ay narito mismo. Eldest Miss Lu, ano ang ibig mong sabihin? Noong mga oras na iyon, sina Yunhong at Haoran lang ang nasa loob ng sasakyan? Kung hindi siya ang may sala, posible kayang si Haoran? Eldest Miss Lu, may nahanap ka ba na kahit anong ebidensya? Iniimbestigahan ko pa. Kaya naman pala, puro lang ito kayabangan at walang katuturan. Big brother, noon ay ganito rin si ikatlong kuya, nagsisinungaling para lang ibintang sa akin ang lahat. Sa tingin ko ang pamilya Lu ay ayaw lang aminin na nagpalaki kayo ng isang masamang tao, kaya pilit nyo ngayong binabaluktot ang katotohanan. Tapos na, at pinal na ang kaso noon. Nililinis ng pamilya Lu ang pangalan ng isang may sala at binabalewala ang batas ng bansa. Dahil ba mayaman, ay pwede nang gawin ang lahat ng gusto nyo? Tanong ko lang, Chairman Lu. Ano ang masasabi niyo sa ginagawa ni Eldest Miss Lu? Pagsasabihan niyo ba siya o hahayaan niyo lang? Chairman Lu, hindi ba kayo nag-aalala na ang sarili nyong anak ay gumawa rin ng mga labag sa batas? Hindi may sala ang anak ko. Ang mga anak naming sa pamilya Lu ay hinding-hindi gagawa ng anumang labag sa batas. Oo. Naniniwala kaming lahat. lumaki na ang gulo ng dahil sa bagay na ito, kahit na para na lang kay tatay, nanay, at kay ate. Hindi ko na ito pwedeng itago pa. Hindi ako masamang tao. Mayroon akong ebidensya. Ikatlong kuya, kung mayroon kang ebidensya na hindi ka kriminal, bakit hindi mo inilabas 2 taon na ang nakakaraan? Sino pa ang maniniwala sa iyo ngayong ilalabas mo na iyan? Tama. Kung noon pa may ebidensya ka na, dapat inilabas mo iyon 2 taon na ang nakakaraan para hindi mo na kailangang makulong. 2 taon na ang nakakaraan? Pinagbintangan ako ng pamilya Lin. Nawalan ako ng pag-asa. Inakala kong gamit ang 2 taon sa kulungan ay mababayaran ko na ang utang na loob ko sa pamilya Lin sa pagpapalaki sa akin. Pero hindi ko inakalang gagamitin nila ang pangyayaring ito para ipahamak si pamilya Lu. Haay. Ang susunod na sasabihin ko ay ito. Lahat ng ito ay kagagawan ng pamilya Lin. At kasalanan nila ang lahat ng ito. May ebidensya akong magpapatunay na ang taong may sala sa aksidente noon ay hindi ako, kundi si Lin Haoran. Akala ko naman kung ano na, naglabas ka lang pala ng lumang cellphone. Huwag mong sabihing may audio recording sa loob niyan na magpapatunay na wala kang kasalanan noon. Ikatlong kuya, ganito mo ba talaga ako kagalit? 2 taon na. At gusto mo pa rin akong siraan ng ganito? Lu Yunhong, ang pekeng recording na iyan, hindi pa sigurado kung pwede itong gamiting ebidensya sa korte. Ang manira ng iba at gumawa ng pekeng ebidensya ay labag din sa batas, hindi ba't? Gusto mong bumalik sa kulungan? Sinong nagsabi na audio recording ang ebidensya ko? Kung hindi recording, tingnan mo kung gaano siya kumpiyansa. Meron kaya talaga siyang matibay na ebidensya? Mayaman at makapangyarihan ang pamilya ni Pamilya Lu. Kung gusto nilang humanap ng ebidensya, hindi iyon magiging mahirap para sa kanila. Asawa ko, posible kayang totoong may ebidensya si Yunhong? Hindi maaari. Hindi siya ang may sala. Maaari kayang. Big brother, pangalawang ate, paniniwalaan niyo ba talaga ang mga sinasabi ni Lu Yunhong? Alam ko, sa nangyaring aksidente noon, naapi si pangatlong kuya. Kaya ko namang makulong din ng 2 taon para lang mailabas niya ang galit niya. Haoran, paano naman namin paniniwalaan ang sinasabi ng isang dating preso? Lu Yunhong, wala akong pakialam kung ipakulong kita ulit.
Tumahimik ka. Hindi ko makakalimutan na ikaw mismo ang nagpakulong sa akin noon. Nagkamali ka sa ginawa mo. Ginawa ko lang kung ano ang tama para sa lahat. Ikaw na suwail na anak, huwag mong saktan si Haoran. Kung naipakulong kita 2 taon na ang nakakalipas, kaya ko ulit gawin yun ngayon. Kayong mga pamilya Lin, lahat kayo ay mga bulag sa katotohanan at nagawa niyo pang siraan si Yunhong ng ganyan. Siguradong magsisisi kayo. Kayong mga pamilya Lin, isa-isa kayong mga bulag sa katotohanan para hamakin ng ganito si Yunhong. Siguradong magsisisi kayo. Sa nakikita sa pag-uugali ni Pamilya Lin, ayaw niyang maniwala sa mga sinabi ni Lu Yunhong. Siguradong nagsisinungaling si Lu Yunhong. Ang malas din ni Pamilya Lu, naloko siya ng isang kriminal. Baka kasabwat din si Pamilya Lu sa paggawa ng mga peking ebidensya. Wala kayong alam? Pero hinahatulan nyo na si Pamilya Lu? Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang iyan? Anak Yunhong, ang mga taga-pamilya Lin na iyan, lahat sila ay pare-pareho ang ugali. Hindi ko maisip kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo sa pamilyang iyon. Masakit ito para sa akin bilang nanay mo. Ma, ayos lang ako. Dahil nariyan kayo, masaya na ako ngayon. Bakit mo pa sila kinakausap? May ebidensya tayo? Hayaan ba nating magsinungaling sila ng harapan? Naglabas pa kayo ng peking ebidensya at may gana pang magreklamo. Napakabait na tao ni pang-4 na nakababatang Panginoon, pero hinahamak niyo pa rin siya, napakawalang katarungan. Kung peke man ang ebidensya o hindi, malaman natin kapag tumawag na ako, hindi ba? Peke ba ang ebidensya? Hindi ba natin malalaman sa isang tawag lang? Sino ang tinatawagan mo? Ito na ang tamang panahon. Umakyat na kayo agad. Hello? Sino ito? Hello? Sino ka ba talaga? Bakit mo tinutulungan si Lu Yunhong na saktan ako? Kuya, ibinaba na niya. Hello po. Ang numerong tinatawagan ninyo ay wala sa serbisyo. Lu Yunhong, bakit nang muli kong tawagan ay wala na sa serbisyo ang numero? Sino ba talaga ang tinatawagan mo? Sino ba talaga siya? Lin Haoran, natatakot ka na. Kuya, kung hindi mo na matanggap ang ampon na tulad ko, pwede mo namang sabihin sa akin ng diretsyo, handa naman akong umalis sa Pamilya Lin kung kinakailangan. Pero hindi mo dapat pinepeke ang mga ebidensya at hindi ka dapat kumuha ng ibang tao para saktan ako. Kung pinaplano ka lang ba, malalaman din natin mamaya. Teka, may dumarating na tao. Dumating ka. Opo. Ikaw ba yung sumagot sa telepono kanina? Bakit ikaw? Hindi maaari. Imposible ito. Yunhong, sino ba siya? Isa siyang dating kakilala. Siya ang taong nawala sa aksidente sa sasakyan noong 2 taon na ang nakararaan. Siya at ang taong na-aksidente noon ay kamukhang-kamukha niya. Paano nangyari ang bagay na iyon? Anong nangyayari? Nagmilagro ba at muling nabuhay ang wala na? Ibig bang sabihin noong aksidente ay walang napahamak si Lu Yunhong? Hindi ito maaari. Noong taon na iyon ay wala na ang taong iyon. Nandoon din ang kuya ko. Nakita niya ang taong iyon. Zhang Xiaosu ang pangalan niya. Mismong ako ang nakakita nang suriin siya ng mediko-legal. Nandoon din ang kuya ko. Nakita niya na ang biktima. Zhang Xiaosu ang pangalan ng biktima. Mismo kong nakita nang isagawa ang pagsusuri sa kanya. Haoran, anong nangyayari sa iyo? May nararamdaman ka bang masama? Ma, siguradong natakot lang si Haoran sa nakakapangilabot na eksena ng aksidente noong nakaraang panahon. Lu Yunhong, naghahanap ka ba ng taong kamukhang-kamukha ng taong nawala doon sa aksidenteng iyon para takutin kami? Ano ba talagang balak mo? Ginagawa ko lang kung ano ang ginawa nyo. Pagbabayarin ko lang kayo. Hello? Istasyon po ba ito? Gusto ko pong mag-report. Nandito po ang kriminal. Hindi. Lin Haoran, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Mismo ang iyong bibig ang magsasabi ng katotohanan sa lahat.
Huwag kayong lumapit. Huwag kayong lalamit sa akin. Haoran, kumalma ka lang. Noon, sigurado akong wala na ang taong nasagasaan ko. Tiyak na niloloko lang ako ni Lu Yunhong. Alam mo namang mahina ang loob ko? Ang aksidente sa kotse noon ay nagdulot sa akin ng matinding trauma. Ngayon ay nagdala ka pa ng tao para takutin ako. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Kuya Yunhong, ayaw niyang umamin. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Sino ang tumawag sa 911? Ako po ang tumawag sa pulis. Siya ang may kasalanan sa lahat. Hindi ako. Hindi ako yon. Wala akong ginawa. 2 taon na ang nakararaan. Ang kambal kong kapatid ang nawala dahil sa pagsagasa mo. Noong oras na iyon, nakatago ako sa mga halaman. Nakita ko ang kuya ko na nakahandusay sa lupa at ang daming sugat sa katawan niya. Si Yunhong ang unang tumulong sa kanya para gamutin ang kanyang sugat. Pero ikaw ay lumabas mula sa upuan ng driver at lumipat sa tabi nito. Ikaw ang nagtapos sa buhay ng kuya ko at isinisisi mo pa iyon kay Yunhong. Noong dumating ako sa lugar na iyon, maliwanag na siya ang nasa labas, habang si Haoran ay nasa upuan sa tabi ng driver. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Xiao Tian? Na siya, si Lin Haoran, ang palihim na lumipat sa tabi ng driver. Paano nangyari ito? Ma, Nawala ng buhay ang isang tao dahil kay Lin Haoran at isinisisi niya ito kay Lu Yunhong. Kinuha na nga niya ang buhay ni Lu Yunhong, pinakulong pa niya ito. Kay Lu Yunhong naman, napakalaki talagang malas ang makilala siya. Yunhong, hindi ko akalain na sa mga nakalipas na taon ay ganito katindi ang pinagdaanan mo sa pamilya Lin. Yunhong, huwag kang mag-alala dahil lahat ng ito ay ipaghihiganti namin para sa iyo. hindi ako ang may gawa noon. Lu Yunhong, kung totoo man ang sinasabi mo, bakit hindi mo ito sinabi? 2 taon na ang nakakaraan. Bakit kailangan ngayon mo lang sabihin? Tama. Bakit hindi mo sinabi dati? Masyadong kakaiba na ngayon mo lang ilalabas. Totoo yan. Kung totoo ang mga sinasabi mo, noong nasa korte tayo, bakit hindi mo inihayag ang totoo? Hindi ba't dahil ito sa mga tunay kong magulang? Pati na sa mga tunay kong kuya. At ate, anong ginawa niyo sa akin? Kami. Huwag kang matakot. Kakampihan ka rin naming mga taga-pamilya, Su. Pagkatapos mangyari ang aksidente sa kuya ko, natagpuan ako ng mga dumadaan at dinala sa ospital. Noon ko lang nalaman na si Kuya Yunhong pala ang nahatulan. Kaya agad akong pumunta kay Pamilya Lin para sabihin sa kanila ang katotohanan. Ang hindi ko inaasahan, bilang pamilya ni Kuya Yunhong ay patuloy nila akong hinahadlangan. Pinalabas pa nilang baliw ako at ipinasok ako sa ospital para sa mga may sakit sa isip. Noong taon na yon, 16 na taong gulang pa lang ako noong taon na yon. Haoran, hindi ba't sinabi mo sa akin na may palaging sumusunod sa iyo? Sinabi mong tapusin ko na siya. Pero bakit siya ang napunta sa ospital ng mga may sakit sa isip? Big brother, hindi ko. Naaalala ko na. Nitong nakaraang 2 taon, ang tanging pagkakataon na tinawagan ako ni Yunhong ay para utusan akong sunduin ang isang tao sa ospital. At ikaw ang taong iyon. Ako nga? Sinabi ni Kuya Yunhong noong pagkakataong iyon na hindi pa panahon, kaya pinaghintay niya ako. Nagtiis ako at naghintay ng punong 2 taon. Kasalanan ko ito? Kasalanan ko ang lahat. Kung nagtanong lang sana ako noon, hindi ka sana nakulong. Hauyo? Ano ba talaga ang nangyayari? Lu Yunhong, alam mo ang totoo, pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung sinabi mo sana sa akin ang totoo, hindi ko sana magagawa ang ganoong kahangal na bagay at lalong hindi kita ipapakulong ng sarili kong mga kamay. Kung sinabi ko ba sa iyo ng mas maaga, maniniwala ka ba sa akin? Kung sinabi ko man sa inyo ng mas maaga, siya pa rin ang paniniwalaan niyo, Lin Haoran? At hindi kayo maniniwala sa akin? Kung hindi lang naging masyadong mapilit ang Pamilya Lin, kung hindi niyo lang ako ginamit. Para pag-initan si Pamilya Lu, tutulungan ko pa ang Pamilya Lin para pambayad pinsala kay Xiao Tian alang-alang kay Lin Haoran. Ang lahat ng ito ay ginawa niyo sa inyong sarili, Pamilya Lin. Sa loob ng maraming taon, para baluktutin ang katotohanan si Lin Haoran, ay gumawa ng maraming masasamang bagay. Ngayong mayroon ng malinaw na ebidensya, maaari nyo na siyang hulihin. Wag.
Bitawan niyo ako. Alam ni Mama na kasalanan ni Haoran. Dahil hindi namin inalam ang katotohanan, kaya ikaw ang nagdusa. Hindi mo ba maaaring tignan na pamilya pa rin tayo? Para patawarin si Haoran sa pagkakataong ito. Maari ba? Auntie Lin, matagal na tayong hindi pamilya. Hindi pamilya? Lu Yunhong? Nasaan na ang konsensya mo? Oo, totoong nasa loob ka ng selda sa loob ng 2 taon? Pero hindi ba gumastos ang pamilya Lin ng malaking pera para ayusin ang lahat? Nawala lang sa iyo ang 2 taon na malayang buhay, pero hindi ba naging maginhawa ang buhay mo doon na parang isang amo? Anong itinatawa-tawa mo? Sinasabi mo ba na sa loob ng selda ay namuhay ako ng marangya? Sa tingin mo ba, pinagsisilbihan ako doon? Na masasarap ang kinakain ko? Bakit? Hindi ba ganoon? Ang pamilya Lin namin ay ang pinakamayaman sa lungsod ng Yun. Paano mangyayari na hahayaan ka naming maghirap sa loob? Napakagaling. Paano mangyayari na hahayaan ako na maghirap sa loob ng selda? Ito, nangyari nung bagong pasok pa lang ako sa kulungan. 3 araw akong hindi kumain. Dahil lang nakipag-agawan ako sa kalahating tinapay, ginamit nila ang chopsticks para saktan ang braso ko. At ito naman, ito ay noong 2 taon ko, noong pinagtutulungan nila ako, lumaban ako sa kanila, pero idiniin nila ako sa sahig at sinugatan gamit ang basag na seramika. Sabi sa akin ng doktor, konting-konti na lang, at ang litid sa kamay ko ay mapuputol na. Meron pa rito. Ito ay noong nabawasan ang sentensya ko dahil sa mabuting asal. Palaaya na sana ako sa mga oras na iyon, pero noong gabing iyon ay pinagtulungan ulit nila ako. Ginamit nila ang mga itinago nilang pako para saktan ang baywang ko, pumutok ang kidney ko, at muntik na akong mawala dun sa loob. Ano pa ang gusto ninyong malaman? Sa ilalim ng damit ko, marami pa silang ginawa sa aking masama. Sekretarya Chen, imbestigahan niyo iyan agad. Gusto kong malaman kung ano talaga ang mga paraan ng pang-aapi nila sa anak ko sa loob ng kulungan. Si Yunhong ang aming pamilya Lu, na pinakamahalagang eldest young master, lumaki siyang marangya at kailanman ay hindi nakaranas ng anumang hirap. Kayong mga taga-pamilya Lin, ganito ba talaga ang turing ninyo sa sarili ninyong anak? Pababagsakin ko ang kumpanya ng pamilya Lin. Brother Wenhua, kami sa pamilya Lin ay gumawa talaga ng paraan. Pero bilangguan iyon, hindi na namin iyon kontrolado. Hindi namin ginustong mangyari ang mga bagay na ito. Sarili ko ring anak si Yunhong. Anong sariling anak? Hindi ko alam kung naiintindihan niyo ako, pero ito, sigurado akong ito ang inaasahan ni Lin Haoran. Siguradong hindi si Haoran ang gumawa niyan. Nitong nakaraang 2 taon sa bilangguan, maraming beses kang binisita ni Haoran doon. Nakalimutan mo na ba? Binisita ako? Pumunta lang siya para kumpirmahin ang resulta ng ibinayad niya. 3 kuya. Sa nakalipas na 2 taon, ginawa ko iyon para hindi malungkot sina Papa at Mama, kaya pinatapos ko sa iyo ang parusa para sa akin. Nitong 2 taon, tinulungan kitang alagaan ng ating mga magulang, kahit paano ay may pagsisikap din ako. Kumusta na ang investigasyon? Chairman, malinaw na po ang lahat. Noong 2 taon po ng amo sa bilangguan kung bakit po siya minaltrato ng ganoon, ay dahil may nagbayad at nag-utos po. Ang taong ito po ay walang iba kundi si Pamilya Lin at si Lin Haoran. Hindi ko akalain na ang ika-4 na anak ng mga pamilya Lin ay ganiyang uri ng tao. Wala siyang pakiramdam. Ang ganitong klase ng tao ay may gana pang magpanggap na isang respetadong aristokrata na kakadiri. Ibinigay na ng mga pamilya Lin ang lahat ng pangangailangan niya para palakihin siya ng maayos, tapos ay pagtatangkaan niya pa ang buhay ng sariling anak nila. Ang taong ito ay tunay na masahol pa sa hayop. Lin Haoran. Ma, ayaw ko lang naman na mawala kayo sa akin. Dahil lang ba sa takot? Kaya ka naging ganyan kalupit? Big brother, sabi mo ako ang pinakamahal mong kapatid. Paniniwalaan mo ako, di ba? Kahit ano pang pagkakamali ang gawin mo, hindi mo dapat kinalimutan na si Lu Yunhong ay ang siyang tunay kong kadugo. Pa,
nakikiusap ako. Tulungan niyo po ako. Suwail na anak. Nabulag ako noon sa paniniwala sa mga kasinungalingan mo. Hauran, nagkakamali ka. Hindi mo dapat ginawang saktan ng walang awa. Si Yunhong. Mali? Saan ako nagkamali? Simula noong lumitaw si Lu Yunhong, nasira na ang buhay ko sa pamilya Lin bilang batang amo. Naging parang pulubi ako at walang nagmamahal sa akin. Ma, ang gusto ko lang sa buhay ay manatili sa tabi niyo, manatili dito sa pamilya Lin. Nagagawa mo pang sabihin ng ganiyan? Bakit hindi ko sasabihin iyon? Kayo ang may kasalanan, kayong apat ang nagpalit sa amin. Noong sanggol pa kami, kaya dapat lang nabayaran niyo ako. Wala kang utang na loob, napakawalang hiya mo. Para sa akin, higit pa sa sarili kong anak ang turing ko sa iyo. Para sa akin, instrumento lang ako para ipagmalaki ang pamilya Lin. Kung sino ang magdadala ng dangal sa pamilya Lin, iyon ang papaboran niyo. Para lang akong manika, isa lang panggamit sa laro niyo. Ikaw, ang anak na maingat na pinalaki nating mga pamilya Lin. Paano mo nagawang gumawa ng ganyang karaming kasamaan? Si Yunhong ang tunay nating anak. Yunhong, talagang dumaan ka sa hirap sa pagkakataong ito. Nasasaktan si tita habang nakikinig. Ganito na lang, magpa-engage na kayo agad ni Lin Yue para maalagaan kanya ng mabuti. Naloko rin ni Lin Hauran ang mga magulang ko. Kaya sana ay mapatawad mo sila. Tinatanggap ko ang paumanhin mo, pero hindi ko sasabihing ayos lang ang lahat. Tungkol sa engagement natin, hindi ko na ito muling ikokonsidera. Kung ganoon, hindi mo naman siguro tatanggihan ang tungkol sa trabaho? Su Lingyue, sa susunod na 3 buwan, bubuo ako ng sarili kong artificial intelligence research company. Mag-ingat ka, dahil baka maagaw ko sa iyo ang mga negosyo mo. Sinasabi ko ito dahil kaibigan kita. Kaya pinatutulungan kita sa mama ko. Sayang naman, hindi mo ito pinahalagahan. Hindi ako susuko. Anak, huwag kang malungkot. Hindi angkop ang sulinyue na iyon para sa iyo. Mayroon pa tayong 8 iba pa. 8? Ma, parang awa mo na. Tigilan niyo na ako. Nakakatawa ka namang bata. Tara na. Ang ampon ng mga Lu na si Lu Yunhong at ang itinatag niyang AI Technology Group ay ngayong araw na ito bilang kinatawan ng Dragon Nation ang nagwagi ng kampeonato sa International Intelligence Competition. Ayon sa mga ulat, ang nasabing grupo sa larangan ng Artificial Intelligence ay sa gitna ng kanilang pananaliksik ay nakamit ang isang napakalaking tagumpay. Ang karangalang ito ay dapat para sa ating pamilya Lin. Hindi, siya ay si Lu Yunhong. Ang mga karangalang ito ay para lamang sa kanya at sa pamilya Lu.